Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, talas salitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Ikatlo, mga mahahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa aralin. Dumako na tayo sa unang bahagi, ang talas salitaan. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, nagbuwis, nagbigay, nagsakripisyo, ibinigay ang buhay. Ikalawa, saksi, nakakita o nakasaksi, nasaksihan o natunghayan ng sariling mga mata. Ikatlo, natatangi, hindi kagaya ng iba, nag-iisa sa uri o kalidad at hindi mapapantayan. Ikaapat, namulat, nalaman ang katotohanan, naunawaan ang pangyayari o bagay-bagay. Ikaapat, lumpo o paralysis, taong may kapansanan, kawalan ng kakayahang gumalaw ng laman o pangkat ng mga muscle ng katawan o bahagi nito. Ikalima, makabuluhan, mahalaga, may saysay, importante, makahulugan. Ikaanim, mapabulaanan, pasinungalingan, hindi totoo, huwag paniwalaan, itanggi. Ikapito, taglay, mayroon o pagkakaroon ng isang bagay o katangian. Ikawalong bilang, mapaghangad, taong may malakas na pagnanais o kagustuhan. Maaari ring matinding pagkagusto, hindi nakukontento. Ikasyam, madla, pangkat ng tao o isang grupo ng mga tao, publiko o taong bayan. Ikasampo, mapagkunwari, mapagpanggap, hindi ipinapakita ang totoong saloobin, damdamin o pag-uugali, mapanlinlang. Ikalabing isa, alegorya, paglalarawan ng abstrakto o espiritual na kahulugan sa pamamagitan ng konkreto o materyal na anyo, matalinghagang salaysay. Ikalabing dalawa, pagtuligsa, pagbabatikos, kritisismo sa isang tao o ginawa, pagpupuna. Ating natukoy ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda sa ating talas salitaan. Dumako naman tayo sa pagbabasa ng kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong 1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Sa panahong ito, mahigpit na ipinatupad ang sensura, kaya't ipinagbawal ang mga babasahin at palabas na tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na nalimbag sa panahong ito ay karaniwang patungkol sa relihiyon o sa paglalaban ng Moro at Kristiyano na tinatawag ding komedya o moro-moro. Gayon din ang diksyonaryo at aklat panggramatika. Sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Espanyol, ay naging matagumpay si Balagtas na mailusot ang kanyang awit at ang paglalaban ng mga Moro at Kristyanismo rin ang temang ginamit niya rito, bagamat naiugnay niya ito sa pag-iibigan nina Florante at Laura. Naitago niya sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya ang mensaheng pagtuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol. Gumamit rin siya ng simbolismo na kakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan sa kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kataksilan,
kalupitan at ang kawalang katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang Florante at Laura ay nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mga mahahalagang aral sa buhay tulad ng una, wastong pagpapalaki sa anak. Ikalawa, pagiging mabuting magulang. Ikatlo, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Ikaapat, pag-iingat laban sa mga taong mapagkunwari at makasarili. Ikalima, pagpapaalala sa madla na maging maingat sa pagpili ng pinuno dahil sa pinunong sakim at mapaghangad sa yaman. Isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura na hindi mapapabulaanan ang mga aral na taglay nito na gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani. Ito ay nananatiling makabuluhan, angkop at makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi lamang ang mga mamamayan ang namulat sa akda, pati na rin ang bayani na sina Dr. Jose Rizal at Apolinario Mabini. Pinaniniwalaang si Jose Rizal ang nagdala ng kopya ng Florante at Laura at naging daan ito upang isulat ang kanyang nobelang No Limit Tangere. Maging si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo, ay sumipi sa pamamagitan ng kanyang sulat kamay habang siya ay nasa Guam, USA. Tunay na lubos ang kanilang pagmamahal sa lupang tinubuan na nagsilbing inspirasyon sa kanilang natatanging galing sa pagsulat. Hindi maikakailang mayaman ang Pilipinas sa panitikan at kasaysayan ng bansa kung nagsasalita lamang ang mga bagay sa panahong iyon ay saksi ang lahat sa pananakop ng iba't ibang bansa sa Pilipinas na maraming nagbuwis ng buhay upang makamit natin ang kalayaan. Iyong napakinggan at nabasa ang salaysay ng kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Dumako tayo sa huling bahagi ng video na ito, ang mga mahahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa aralin. Unang tanong, ano ang kalagayan ng lipunan sa panahong naisulat ni Francisco Baltazar ang Florante at Laura? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang akdang Florante at Laura ay naisulat sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Ipinagbawal ang ibang mga babasahin, lalo na ang mga akda na tumatalakay sa kalabisan at pang-aabuso ng mga Kastila. Nababalutan ng pagkukunwari ang pamumuno at pinaniwala ang bayan na iyon ang mabuting gawin upang makamit ang kaunlaran ng bansa. Karaniwang patungkol sa relihiyon o paglalaban ng mga Moro at Kristiyano na tinatawag ding komedya o moro-moro, gayon din ang diksyonaryo at aklat panggramatika ang mga akdang nakalimbag. Sa kabila nito, nagtagumpay si Balagtas kaya't nalikha niya ang obra maestrang Florante at Laura. Naglalayon itong bigyang halaga ang mga Pilipino at lumaban para sa bayan. Ibinunyag ang katiwalian at bulok na sistema ng pamamahala at maaari pa ring magbuklod ang mga tao sa kabila ng magkaibang kultura. Ikalawang tanong, ilarawan ang pinagdaanan ni Francisco Baltazar sa mga panahon ng pananakop at bago na isulat ang Florante at Laura. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas
si Francisco Baltazar. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. 11 taon lamang siya noong namasukan. Makikita sa kanya ang kasipagan sa paglilingkod, kaya pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose. Nagtapos siya ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Siya ay naging bantog na Makata at mandudulang Tagalog sa Tondo. Nakulong si Baltazar dahil sa mayaman at maimpluwensyang karibal sa panliligaw sa magandang dilag na si Celia o Maria Asuncion Rivera. Matapos makalaya, sa Bataan na nanirahan si Baltazar. Naging tagapagsalin at tiniente mayor. Muli na naman siyang nakulong dahil naman sa bintang na pinutulan niya ang buhok ng isang babaeng utusan. Bagamat mahigpit ang sensura na ipinapatupad sa panahong yaon, matagumpay na naisulat ni Balagtas ang Florante at Laura sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya. Ang mga mensaheng pagtuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol. Gumamit siya ng simbolismo na kakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Pinaniniwalaang si Dr. Jose Rizal ang nagdala ng sipi nito sa Pilipinas. Dahil sa natatanging galing ni Balagtas sa pagsulat, naging gabay ang mga aral na nakapaloob sa akdang Florante at Laura ng mga bayani at Pilipino noon hanggang sa kasalukuyan. Tunay ngang mahal ng mahuhusay na manunulat noon ang Pilipinas. Handa silang gumawa ng anumang paraan, maiparating lamang ang katotohanan sa mamamayan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.